Isang malamig na sampal ng katotohanan ang sumira kay Celestine. Habang basang-basa silang mag-iina sa ulan, nasa loob ng marangyang kotse si Vince, walang pakialam sa tabi ni Valerie. Wala akong anak sa isang hamak na tulad mo, deklarasyon ng lalaki. Tinalikuran sila ng mundo, ngunit pinunasan ni Celestine ang kanyang mga luha at niyakap ang kambal. Babangon siya. Hanggang kailan maitatago ang katotohanan ito? Huwag mong isiping espesyal ka rito dahil lang ikaw ang nurse ni Doña Catalina. Isa ka lang hamak na katulong, Celestine, at yang mga anak mo? Sila ay basura sa paningin ko, kaya siguraduhin mong hindi sila pagalagala sa mansyong ito na parang mga asong kalye na naghahanap ng matitira. Ang bawat salita ni Valerie ay parang mga latay ng latigo na humahagupit sa pandinig ni Celestine. Ang boses ng dalaga ay puno ng pagmamataas, malamig, at walang bakas ng kahit anong awa. Sa loob ng silid na yon, na amoy gamot at mamahaling pabango, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Celestine. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Celestine habang maingat niyang inilalagay ang mga puting tableta sa maliit na lalagyan ng gamot. Sa kabila ng masakit na pananalitang tinanggap, nanatiling nakayuko ang kanyang ulo. Ang kanyang mga daliri, nagasgas at magaspang dahil sa 7 taon ng pagtatrabaho ng higit sa 2 trabaho sa Maynila, ay mas lalong humigpit ang kapit sa tray. Sa bulsa ng kanyang uniforme, nararamdaman niya ang isang pirasong papel, isang drawing na gawa sa krayola ni Miko at Mika, ang kanyang kambal. Iyon ang larawan ng isang masayang pamilya sa ilalim ng araw na kahit kailan ay hindi nila naranasan. Ang miya-mainang tadhana ay mas lalong naramdaman ni Celestine sa sandaling iyon. Habang nilalait siya ng babaeng nakasuot ng seda at ginto, narito siya. Ginagawa ang lahat para alagaan ang ina ng lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamalaking kaligayahan at pinakamatinding pighati sa kanyang buhay. Ang bawat pag-ayos niya sa kumot ni Doña Catalina ay isang pagpapatunay ng kanyang utang na loob, isang tanikala ng pasasalamat na nagdala sa kanya pabalik sa lugar na ito, ang impyernong puno ng mga alaala. Naramdaman ni Celestine ang pagsikip ng kanyang lalamunan na tila may nakabara na tuyong tinik na ayaw malunok. Ang kanyang dibdib ay kumikirot sa bawat paghinga at ang mga dulo ng kanyang mga daliri ay nagsimulang mamuti sa tindi ng kanyang pagkakahawak sa gilid ng mesa. Isang malakas na kalansing ang nalikha ng aksidenteng tumama ang baso sa tray, ngunit hindi niya hinayaang lumabas ang kahit anong tunog mula sa kanyang mga labi. Ang sakit na nararamdaman niya ay walang boses. Ito ay isang tahimik na pagguho ng kanyang pagkatao, isang unti-unting pagkawasak ng dangal na pilit niyang binuo para sa kanyang mga anak. Ang paligid ay biglang naging malabo at ang marangyang silid na yon ay tila naging isang malawak at madilim na hukay na unti-unting lumalamon sa kanya. "Mama, bakit po kayo nakatitig sa tubig?" Ang malamig na tinig ni Mika mula sa pintuan ang nagpabalik sa diwa ni Celestine. Agad na pinunasan ni Celestine ang namumuong luha sa sa kanyang mga mata bago pa man ito makawala. Pilit niyang pinalawak ang kanyang ngiti, kahit na ang bawat kalamnan sa kanyang mukha ay tila bumibigay sa bigat ng emosyon. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak at hinawi ang buhok nito. "Wala lang ito, anak. Napagod lang si Mama sa pagbibilang ng gamot ni Lola Donya. Sige na, bumalik na kayo ni Kuya Miko sa kwarto nyo at huwag maingay, ha?" Ngunit bago pa makasagot ang bata, isang mabigat at pamilyar na yabag ng sapatos ang narinig sa pasilyo ng mansyon. Ang tunog ng bawat hakbang ay tila isang pintig ng puso na matagal nang nawala sa ritmo. Nanigas ang buong katawan ni Celestine. Ang bango ng pamilyar na pabango, isang amoy ng sariwang pin at mamahaling tabako ay humalos sa hangin. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Celestine. Doon, sa may hamba ng pinto,
Nakatayo ang anino ng isang lalaking 7 taon niyang sinubukang kalimutan. Si Vince. Ang kanyang tindig ay mas matikas, ang kanyang mga mata ay mas malamig. Ngunit ang pagpintig ng ugat sa kanyang panga ay nagpapakita na hindi rin siya handa sa pagkikita nilang ito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang saglit, ang 7 taon ng katahimikan ay nagmistulang isang mabilis na paghampas ng alon sa pampang. Vince, Irog, buti naman at narito ka na. Ang malanding tinig ni Valerie ang bumasag sa tensyon. Lumapit ang dalaga kay Vince at kumapit sa braso nito habang nakatingin nang may pangungutya kay Celestine. Ipinapakilala ko sa iyo ang bago nating nurse. Siya ang mag-aalaga sa mami mo habang abala tayo sa paghahanda para sa kasal natin sa susunod na buwan. Mula sa higaan, mahinang dumaing si Doña Catalina. Ang kanyang boses ay paos at puno ng awtoridad sa kabila ng sakit. Vince, lumapit ka rito. Gusto kong makita mo ang anak ng taong nagligtas sa buhay ng iyong ama. At Celestine, humarap ka sa anak ko. Huwag mong ikahiya ang iyong sarili dahil ikaw na ang magiging kanang kamay ko sa bahay na ito. Napatitig si Vince kay Celestine pagkatapos ay sa 2 bata na nakakapit sa laylayan ng uniforme ng nurse. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Tila may hinahanap na sagot sa mga munting mukha ni na Miko at Mika na may mga matang kasing itim ng sa kanya. Ang katahimikan sa silid ay naging bingi, punong-puno ng mga lihim na nagbabadyang sumabog. Hanggang kailan ko ba kailangang lunukin ang sarili kong dangal at itago ang katotohanan para sa kinabukasan ng aking mga anak? Kung ang bawat tingin niya ay tila nanggigising sa natutulog na nakaraan? Ang hapagkainan ng mga De Los Reyes ay puno ng karangyaan, ngunit para kay Celestine, ang bawat ulam na nakahain ay tila may pait na hindi malunok. Ang amoy ng mamahaling alak at inihaw na karne ay humahalo sa bigat ng hangin, tila pumipigil sa kanyang paghinga. Nakatayo siya sa isang sulok, nakasuot ng malinis na uniforme, naghihintay ng bawat utos habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa sahig. Celestine, lagyan mo ng wine ang baso ko, utos ni Valerie sa isang tinig na punong-puno ng awtoridad. Lumapit si Celestine nang walang imik. Hawak ang bote ng mamahaling red wine, marahan niyang itinagilid ito. Ngunit bago pa mapuno ang baso, sadyang iginalaw ni Valerie ang kanyang siko. Ang mapulang likido ay hindi tumulo sa baso, kundi humalsik sa puting uniforme ni Celestine na mabilis na kumalat sa kanyang dibdib na parang isang sariwang sugat. Ay, pasensya na. My God, ang clumsy ko talaga, sabi ni Valerie. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa nabasang damit ni Celestine. Pero okay lang naman sa'yo, di ba? Sanay ka naman sigurong maglinis ng kalat, lalo na't galing ka sa hirap. Isipin mo na lang na parang yung mga dumi na kinasanayan mo sa pinanggalingan mo. Ang bawat tawa ni Valerie ay tila mga tinik na bumaon sa pandinig ni Celestine. Naramdaman niya ang init ng alak na tumatagos sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang init ng hiyang nararamdaman niya sa harap ni Vince. Napatingin si Vince sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang kumuyom sa ibabaw ng lamesa. May kung anong bugso ng damdamin ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang pagnanais na tumayo. Kumuha ng tissue at punasan ang mantsa sa tapat ng puso ni Celestine. Ngunit bago pa siya makakilos, ang matalas na tingin ni Doña Catalina ay dumapos sa kanya. Isang tahimik na babala mula sa kanyang ina. Huwag mong ipahiya ang pamilya para sa isang katulong. Hayaan mo na siya, Valerie. Marami pa namang uniforme sa storage room, malamig na sabi ni Doña Catalina habang patuloy sa pagkain na tila ba ang nangyari ay kasing walang kwenta ng isang langaw na dumaan. Pasensya na po, senyora. Lilinisin ko lang po ito, mahinang sagot ni Celestine. Ang kanyang boses ay hindi nanginig, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila lalong bumigat. Yumukod siya ng bahagya at dahan-dahang tumalikod.
Habang naglalakad siya palabas ng marangyang silid, ang kanyang anino ay humaba sa malawak at madilim na pasilyo ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay walang tunog, ngunit ang kanyang puso ay sumisigaw ng sakit. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier, ang kanyang anino ay tila isang larawan ng isang babaeng unti-unting dinudurog ng tadhana. Isang aninong tila putol-putol at walang patutunguhan. Nang makarating siya sa likurang bahagi ng mansyon, sa maliit na kwartong ibinigay sa kanila ng kanyang mga anak, huminto muna siya upang huminga ng malalim. Ngunit sa kanyang pagdaan sa may garden, narinig niya ang boses ni Valerie mula sa isang madilim na sulok. Ang boses na kanina ay puno ng lambing kay Vince, ngayon ay puno ng takot at panggigigil. I told you, I'll get the money. Give me more time. Kapag natuloy ang kasal, mababayaran ko lahat ng utang ko sa sugal. Just keep quiet, or else, mabilis na naglakad palayo si Celestine. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Isang lihim ang kanyang natuklasan, ngunit mas malaki ang takot na nararamdaman niya para sa kinabukasan ng kanyang mga anak sa bahay na ito. Samantala, sa loob ng opisina ni Vince, ang hangin ay puno ng amoy ng luma at mamahaling papel. Ang bata na si Miko, dahil sa kuryosidad, ay pumasok sa silid na yon habang ang lahat ay abala sa hapunan. Ang kanyang maliliit na daliri ay humaplos sa mga makikinang na dekorasyon hanggang sa mahulog ang isang lumang album mula sa estante. Mula sa loob ng album, isang larawan ang nulas. Isang larawan ng 2 taong nakangiti sa harap ng isang ospital, isang batang Vince at isang masayang Celestine. Eksaktong bumukas ang pinto. Pumasok si Vince, ang kanyang muka ay pagod at puno ng gulo. Ang kanyang paningin ay agad na dumapos sa maliit na batang lalaki na nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang larawang 7 taon na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Ang papel ay dahan-dahang nadulas mula sa maliliit na kamay ni Miko at bumagsak sa malambot na alpombra ng silid nang walang kahit anong tunog. "Anong ginagawa mo rito?" ang tanong ni Vince na ang boses ay tila isang bulong na puno ng kaba. Dahan-dahang pinulot ni Vince ang larawan mula sa alpombra. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig nang makita ang sariling muka, mas bata at puno ng pag-asa. Katabi ang isang babaeng may pinakamagandang ngiti na nakilala niya. Tumingin siya kay Miko, ang maliit na batang lalaki, na nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata nito, ang hugis ng ilong, at ang paraan ng pagtikom ng bibig. Ito ay parang pagtingin sa isang lumang salamin ng kanyang sariling pagkabata. "Miko po ang pangalan ko, sir," ang mahinang sagot ng bata. Ang boses ay puno ng kawalang malay, ngunit may bakas ng tapang. Hindi makapagsalita si Vince. May kung anong mabigat na emosyon ang tila bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang magtanong, gusto niyang halukay ng katotohanan, ngunit ang takot na baka mali ang kanyang hinala ay mas matimbang. Bago pa siya makapagsalita muli, mabilis na pumasok si Celestine sa silid, hinihingal at bakas ang takot sa mga mata. Agad niyang hinila si Miko palapit sa kanya, na tila ba ayaw niyang madapuan man lang ng tingin ng lalaki ang kanyang anak. Kinabukasan, ang balita tungkol sa nurse na may 2 anak sa labas ay mabilis na kumalat sa buong mansyon. Sa loob ng kusina, habang abala si Celestine sa paghiwa ng mga rekado para sa tanghalian, ang mga bulungan ng ibang katulong ay tila mga bubuyog na pilit na sumusundot sa kanyang pandinig. Akala mo naman kung sinong malinis, may mga anak pala sa kung sinong lalaki. Sabi ng isang kusinera habang malakas na hinahalo ang niluluto. Siguro ay naghahanap lang yan ng mayamang sasalo sa kanya, kaya bumalik dito. Hindi kumibo si Celestine. Ang bawat hiwa niya sa sibuyas ay mas lalong bumabaon sa kahoy na sangkalan. Ang hapdi sa kanyang mga mata ay hindi dahil sa gulay, kundi dahil sa mga salitang tila dumudungis sa kanyang pagkatao sa harap ng kanyang mga anak.
Pinilit niyang maging bingi. Pinilit niyang lunukin ang lahat ng pangungutya para sa kaligtasan ni Miko at Mika. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Pagdating ng gabi, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng mahinang daing mula sa maliit na kwarto ni Celestine. Pagpasok niya, nakita niyang nanginginig si Mika. Ang kanyang balat ay tila nagbabaga sa taas ng lagnat. "Mama, masakit po ang ulo ko." Ang hikbi ng bata. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na kumakapit sa kumot. Nataranta si Celestine. Wala siyang dalang sapat na gamot at ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil. Sa kanyang desperasyon, tumakbo siya palabas ng kwarto. Binaliwala ang utos na huwag lalabas ng gabi. Sa gitna ng madilim na pasilyo, nabangga niya si Vince na tila may malalim na iniisip. "Vince! Ang anak ko! Si Mika, mataas ang lagnat!" Ang pagsusumamo ni Celestine, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Hindi na nag-atubili si Vince. Binaliwala niya ang kanyang kasuotan, binaliwala niya ang posibilidad na magising ang kanyang ina o si Valerie. Mabilis niyang binuhat ang bata mula sa kwarto at dinala sa kanyang sasakyan. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis na nagmamaneho si Vince sa gitna ng madilim at madulas na daan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Sa likod, yakap-yakap ni Celestine ang anak. Napansin ni Vince sa rearview mirror kung paano haplusin ni Celestine ang noo ni Mika. Isang sandali. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng klinika, mabilis na kinuha ni Vince ang bata. Sa gitna ng pagmamadali, ang maliit at mainit na kamay ni Mika ay biglang humawak sa daliri ni Vince. Isang simpleng hawak, ngunit tila isang kuryenteng gumising sa bawat himaymay ng pagkatao ni Vince. Ang pakiramdam na yon, ang pakiramdam ng isang amang kailangang protektahan ang kanyang dugo't laman, ay hindi na niya maikakaila. Mula sa malayo, sa itaas ng balcony ng mansyon, nakatayo si Valerie. Nakita niya ang pag-alis ng sasakyan ni Vince kasama ang mag-ina. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad habang ang kanyang mukha ay nababalot ng puot. Alam niyang may kung anong nagbabago kay Vince at hindi niya hahayaang masira ng isang nurse at ng mga basurang anak nito ang kanyang mga plano. Napansin din niya na ang bintana sa kwarto ng mga bata ay naiwang bukas. Ang malamig na hangin ng gabi ay malayang pumapasok doon. Isang bagay na siya mismo ang gumawa kanina. Sa loob ng klinika, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na bugso ng aircon ay tila lalong nagpabigat sa atmosfera. Ang doktor, habang inihahanda ang mga gamot, ay humarap sa kanila, dala ang isang clipboard. Kailangang malaman ang medical history ng bata, lalo na ang sa ama, para malaman kung may mga allergy siya sa gamot na ibibigay natin. Sabi ng doktor habang nakatingin kay Celestine. Tumingin si Celestine kay Vince na nakatayo lang sa tabi, naghihintay ng sagot. Ang kanyang paningin ay bumaba sa papel na hawak ng doktor. Ang linyang nakalaan para sa pangalan ng ama ay nanatiling blanko, maputi, at tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kanila sa katotohanan. Nanuyo ang kanyang lalamunan at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng pagdurusa. Ang maliit na kapilya sa dulo ng hardin ng mga De Los Reyes ay tila isang kuwebang puno ng katahimikan at amoy ng natutunaw na kandila. Sa loob, ang malamig na simoy ng gabi ay humahalik sa mga pisngi ni Celestine habang siya ay nakaluhod sa harap ng imahe ng mahal na birhen. Sinimulan niya ang unang gabi ng kanyang nobena. 9 na araw ng pagdarasal, 9 na araw ng paghingi ng tawad sa isang kasalanang 7 taon na. Niyang pasan, patawad po. Ang bulong ni Celestine, ang kanyang boses ay tila isang hibla ng sinulid na malapit ng maputol. Patawad dahil naging maramot ako sa aking mga anak. Patawad dahil kahit anong gawin ko, hindi ko magawang itapon ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang mga luha niya ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga palad na nakapatong sa kahoy na luhuran. Sa bawat paghikbi,
Ang kanyang dibdib ay kumikirot, tila may isang mabigat na batong nakadagan doon. Ang liwanag ng mga kandila ay sumasayaw sa dingding, lumilikha ng mga aninong tila, nakikiramay sa kanyang pag-iisa. Hindi alam ni Celestine na sa labas ng pintuan ng kapilya, nakatayo ang isang anino. Si Vince, na balak sanang puntahan ng ina sa kabilang gusali, ay napatigil ng marinig ang pamilyar na tinig. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Celestine ay tila mga palasong bumabaon sa puso ni Vince. Ang pag-amin nito na mahal pa rin siya ay nagdulot ng isang matinding kilig na may halong pait. Gusto niyang pumasok, gusto niyang yakapin ang babaeng nasa loob at sabihing sapat na ang pagdurusa. Ngunit ang bigat ng kanyang sariling mga kasalanan ang pumigil sa kanyang mga paa. Ang tanging nagawa niya ay ang manatili sa dilim, nakikinig sa bawat pagsamo ng babaeng hindi niya kailanman nawala sa kanyang isipan. Kinabukasan, ang atmosfera sa loob ng mansyon ay tila mas lalong naging mapang-api. Ipinatawag ni Doña Catalina si Celestine sa kanyang malawak na silid na puno ng mga antigong kagamitan at amoy ng mga lumang libro. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang silya, nakasuot ng isang mamahaling balabal na lino, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas sa kabila ng sakit. Celestine, alam mo kung bakit ka narito? Ang simula ng Donya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang pamilya mo ay may malaking utang na loob sa amin. Ang buhay ng tatay mo ay idinugtong ng pamilya De Los Reyes. Huwag mong kakalimutan yan. Nakatitig lamang si Celestine sa kanyang mga daliri. Alam niya ang bawat salitang susunod. Ang utang na loob na yon ay ang tanikalang pumipigil sa kanya na sumigaw ng katotohanan. Ang kasal ni Vince at Valerie ay hindi lamang tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa ating negosyo at sa pangalan ng ating angkan, pagpapatuloy ng matanda. Huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang na makakasira sa plano. Magtrabaho ka rito bilang nurse. Alagaan mo ako at pagkatapos ay aalis ka nang tahimik kasama ang mga anak mo. Naiintindihan mo ba? Opo, senyora. Ang tanging naisagot ni Celestine. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tuyo at walang buhay. Habang lumalabas si Celestine sa silid, isang lantang talulot ng sampagita ang nalaglag mula sa florera at dumapo sa laylayan ng kanyang uniforme. Isang maliit na detalye, isang simbolo ng kanyang tila nauupos na pag-asa at ang unti-unting pagkamatay ng kanyang mga pangarap. Naglakad siya pabalik sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay tila isang paglayo sa liwanag at pagpasok sa mas malalim na kadiliman. Ngunit sa kanyang pagbukas ng pinto, nanigas ang kanyang buong katawan. Doon, sa gitna ng kanyang maliit at payak na silid, nakatayo si Valerie. Hawak-hawak ng dalaga ang isang maliit na kwintas na pilak na may simpleng pendant, ang tanging alaala na ibinigay ni Vince kay Celestine bago ang lahat ay gumuho. Ang mapang-uyam na ngiti sa mga labi ni Valerie ay tila isang babala na ang bagyong darating ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Ang ganda naman nito, ang wika ni Valerie habang nilalaro ang kuybintas sa kanyang mga daliri. Hindi ko akalaing ang isang hamak na nurse ay may ganitong klaseng mamahaling alahas. O baka naman, nakuha mo lang din ito sa paraang hindi mo dapat ipagmalaki? Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila naglaho at ang bawat segundong pagtititigan nila ay puno ng panganib na maaaring sumira sa lahat ng pilit na itinatago ni Celestine. Magnanakaw. Isang hamak na magnanakaw ang dinala natin sa loob ng bahay na ito. Ang boses ni Valerie ay tila isang matalas na sirena na gumising sa bawat sulok ng mansyon. Sa gitna ng malawak na bulwagan, nakatayo ang mga tauhan ng bahay. Lahat ay nakayuko at takot na madamay. Ngunit ang mga mata ni Valerie ay tila mga mata ng isang gutom na lawin na nakatitig lamang sa iisang biktima, kay Celestine.
Nawawala ang singsing na pamana ni Doña Catalina, ang singsing na sumisimbolo sa dangal ng pamilyang ito. Muling sigaw ni Valerie habang dinuduro si Celestine. At ikaw lang ang may pagkakataong kumuha nito dahil ikaw ang labas-masok sa silid ni Donya. Hindi makapagsalita si Celestine. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok dahil sa kaba. Alam niyang wala siyang kinuha, ngunit ang mapanganib ng ngiti sa mga labi ni Valerie ay nagpapahiwatig na may bitag na inihanda para sa kanya. Kung wala kang itinatago, hayaan mong halughugin namin ang kwarto mo, hamon ni Valerie. Hindi na hinintay ng dalaga ang sagot ni Celestine. Kasama ang dalawang gwardiya, mabilis silang naglakad patungo sa maliit na silid sa likod ng mansyon. Pilit na hinarangan ni Celestine ang pintuan, ngunit malakas siyang naitulak ni Valerie. Sa gitna ng silid, naglalaro ang maliit na si Miko gamit ang kanyang mga lumang laruan. Sa takot ng bata, agad siyang tumakbo sa likod ng kanyang ina. Kinuha ni Valerie ang maliit na backpack ni Miko, ang bag na ginagamit nito sa tuwing sila ay lalabas. Sa isang marahas na pagbaliktad ng bag, nagkalat ang mga gamit ng bata. Isang makinang na bagay ang lumabas mula sa tahi ng tela at bumagsak sa sahig. Isang marahang tunog ng metal na tumama sa semento ang narinig ng lahat. Tila isang hatol ng kamatayan para sa katahimikan ni Celestine. Ang gintong singsing na may malaking diamante ay nagniningning sa ilalim ng ilaw, tila nanunuya sa kalagayan ng mag-ina. Ayan, kitang-kita ng lahat, sabi ni Valerie. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Ginamit mo pa ang sarili mong anak para itago ang ninakaw mo. Sa gitna ng galit, lumapit si Valerie kay Celestine. Isang malakas na hampas ng palad ang dumapo sa pisngi ni Celestine na naging sanhi ng mabilis na pagpula ng kanyang balat. Ang sakit ay gumuhit hindi lamang sa kanyang pisngi, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ganyan ba ang tinuturo mo sa mga anak mong walang kinagis ng ama? Ang magnakaw? Ang maging kasing dumi mo? Ang bulyaw ni Valerie. Nayakap ni Celestine ang kanyang mga anak ng mahigpit. Naramdaman niya ang panginginig ni Miko at Mika, ang kanilang maliliit na hikbi na tila mga punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ang paningin ni Celestine ay nagdilim, hindi dahil sa sakit ng sampal, kundi dahil sa kawalan ng katarungan. Ang bawat salita ni Valerie ay tila lason na unti-unting pumapatay sa natitira niyang dangal. Ang paligid ay tila naging isang malabo at magulong imahe, at ang tanging malinaw ay ang amoy ng lansa ng dumi sa bag ng kanyang anak. Isang amoy ng pabango ni Valerie na sadyang iniwan doon. Tama na, Valerie. Ang boses ni Vince ay umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humarang sa pag-atake ni Valerie. Nakita ni Vince ang bakas ng pulang palad sa mukha ni Celestine at ang takot sa mga mata ng mga bata. May kung anong galit ang sumiklab sa kanyang dibdib, isang galit na hindi niya maipaliwanag. Ngunit bago pa makapagsalita muli si Vince, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan ang narinig mula sa pangunahing silid ng mansyon. Ang mga sigaw ng mga katulong ay muling bumasag sa tensyon. Ang Donya, si Doña Catalina, nawalan ng malay. Ang gulo ay mabilis na lumipat sa silid ng matanda. Nakita ni Celestine si Doña Catalina na nakahiga sa sahig. Ang mukha ay maputla at ang labi ay mangingitim-ngitim. Sa gitna ng kaguluhan, ang lahat ng mata ay muling bumalik kay Celestine. Mga matang puno ng bintang na tila ba siya ang mitya ng lahat ng kamalasang nangyayari sa pamilya De Los Reyes. Iniwan ni Celestine ang kanyang mga anak sa kwarto at mabilis na tumakbo patungo sa Donya. Bit-bit ang kanyang kaalaman bilang nurse. Ngunit habang hawak niya ang pulso ng matanda, naramdaman niya ang matalas na titig ni Valerie sa kanyang likuran. Hanggang kailan ko kayang protektahan ang aking mga anak kung ang bawat hakbang ko ay tila humahantong sa mas malalim na bitag na hindi ko na alam kung paano takasan. Bitawan mo siya. Huwag mong hahawakan ang tita ko.
baka lalo mo siyang mapatay. Ang sigaw ni Valerie ay tila isang matalas na hiwa sa gitna ng kaguluhan, ngunit hindi siya pinakinggan ni Celestine. Ang buong mundo ni Celestine ay nakatuon na lamang sa maputla at halos hindi humihingang katawan ni Doña Catalina. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang butil ng buhangin sa orasang mabilis na nauubos. Binaliwala ni Celestine ang masakit na pagkakahawak ni Valerie sa kanyang balikat. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang tibok ng pusong tila ayaw nang gumalaw. Dahan-dahan ngunit may katiyakan, inilapat ni Celestine ang kanyang mga palad sa dibdib ng matanda. Sa bawat pagdiin niya, nararamdaman niya ang bigat ng buhay na pilit niyang ibinabalik. Ang kanyang mga braso ay nagsimulang manginig sa pagod at ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya kumukurap. Sa loob-loob niya, isang tahimik na panalangin ang paulit-ulit na binibigkas, isang pagsamo na huwag munang bawiin ang buhay ng taong tanging nag-ugnay sa kanyang nakaraan. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay hindi nakalagpas sa kanyang isipan. Narito siya, ibinibigay ang huling lakas para iligtas ang taong ilang minuto lang ang nakakaraan, ay pinaniniwalaang nag-akusa sa kanya ng pagnanakaw. Ang bawat paghugot niya ng hininga para sa Donya ay isang pagpapatunay na ang kanyang puso ay walang bahid ng puot, kundi puno ng isang propesyonal na tungkulin at isang malalim na pagkakaibigan na hindi kayang sirain ng anumang maling paratang. Nang sa wakas ay makarinig sila ng isang malalim at hirap na paghinga mula kay Doña Catalina, ang katahimikan sa silid ay nabasag. Ang mga mata ng matanda ay bahagyang kumurap. Ngunit bago pa man makapagsalita si Celestine, mabilis siyang naitulak ni Valerie palayo. "Salamat sa Diyos. Tita, narito ako. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na." Ang deklamasyon ni Valerie, habang pilit niyang isinisiksik ang sarili sa paningin ng matanda. Sa pagdating ng ambulansya, mabilis na kinuha ni Valerie ang eksena. Siya ang nagbigay ng mga instruksyon, siya ang nagkunwaring nagpatawag ng tulong, at siya ang humawak sa kamay ng Donya habang isinasakay ito sa stretcher. Si Celestine ay naiwan sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay marumi at nanginginig pa rin, habang ang mga mata ng ibang tauhan ng mansyon ay tila nakalimot na siya ang tunay na nagligtas sa kanilang amo. Pinanood ni Vince ang lahat mula sa gilid. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa madramang pag-iyak ni Valerie, kundi sa tahimik na figura ni Celestine na dahan-dahang naglalakad patungo sa lababo para hugasan ang kanyang mga kamay. Nakita ni Vince ang paraan ng paghaplos ni Celestine sa kanyang sariling dibdib, tila pilit na pinapakalma ang sariling takot. May kung anong hindi tugma sa isipan ni Vince. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Valerie na humalo sa amoy ng gamot sa silid ni Doña Catalina ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang kutob. Naalala niya ang singsing na nakita sa bag ng anak ni Celestine, ang bag na may amoy din ng pabangong iyon. Habang ang lahat ay abala sa pag-alis ng ambulansya, dahan-dahang naglakad si Vince patungo sa maliit na silid kung saan matatagpuan ang mga monitor ng security camera ng mansyon. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, isang bagay na hindi dapat nangyayari. Sa loob, ang kadiliman ay tila may itinatagong masamang balita. Nang buksan ni Vince ang main monitor, ang screen ay puro static lamang at walang larawang lumalabas. Yumuko siya para tignan ang mga kable sa likod ng makina. Doon, nakita niya ang isang kable na tila sadyang ginupit ng isang matalas na bagay. Ang putol na dulo ng kawad ay tila isang dila na nanunukso sa kanya, isang ebidensya na ang nangyari sa kanyang ina at ang paratang kay Celestine ay hindi isang aksidente, kundi isang planadong krimen. Sino ang gagawa nito? Ang bulong ni Vince sa sarili, habang ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao
ay nagsisimulang maghinala sa taong pinakamalapit sa kanya. Ang gabi ay binalot ng isang makapal at madilim na kumot nang biglang mawalan ng kuryente sa buong mansyon. Ang bagyong kanina pa nagbabanta ay tuluyan ng bumuhos at ang bawat patak ng ulan sa bubungan ay tila isang malakas at walang katapusang ritmo sa gitna ng katahimikan. Sa loob ng maliit na silid sa likod ng mansyon, tanging ang liwanag ng kidlat na tumatagos sa bintana ang nagbibigay ng panandaliang anino sa paligid. Dahan-dahang iminulat ni Celestine ang kanyang mga mata. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog ang kambal. Ang kanilang mga maliliit na paghinga ay ang tanging musikang nagpapakalma sa kanyang naguguluhang isipan. Ngunit sa kabila ng pagod, hindi siya dalawin ng antok. Ang bawat hapdi sa kanyang pisngi mula sa sampal ni Valerie ay tila muling nag-aapoy sa tuwing sumasagi sa kanyang alaala ang mga paratang nito. Isang mahinang paggalaw sa labas ng kanyang pinto ang nagpataas ng kanyang kuryosidad. Walang anumang tunog ng pagkatok, ngunit naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kabilang panig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at doon, sa gitna ng madilim na pasilyo, nakatayo si Vince. Hawak niya ang isang maliit na kandila. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa kanyang matikas na mukha, nagbibigay ng mga aninong tila nagpapalambot sa kanyang karaniwang malamig na tingin. Vince, anong ginagawa mo rito? Ang pabulong na tanong ni Celestine, ang kanyang boses ay tila isang hangin na dumaan sa pagitan ng mga dahon. Hindi agad sumagot si Vince. Inilapit niya ang kandila sa mukha ni Celestine, sapat na para makita ang bakas ng pasa sa kanyang pisngi. Ang mga mata ni Vince ay napuno ng isang matinding pighati at pagsisisi. Dahan-dahan, tila natatakot na baka mabasag ang sandaling iyon, itinaas ni Vince ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri na mainit at magaspang ay dahan-dahang humaplos sa namamagang balat ni Celestine. Napapikit si Celestine sa haplos na yon. Isang kuryente ng kaba at pangungulila ang dumaloy sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang bango ni Vince, ang amoy ng sariwang pin, at ang init ng kanyang balat ay tila isang pamilyar na tahanang matagal na niyang nilisan. Sa gitna ng dilim, ang kanilang mga paghinga ay tila nag-iisa, lumilikha ng isang mundong sila lamang ang nakakaalam. I'm sorry, Celestine. Ang bulong ni Vince, ang kanyang tinig ay nanginginig sa bigat ng emosyon. Hindi ko dapat hinayaang saktan ka niya. Hindi ko dapat hinayaang mangyari ang lahat ng ito. Wala kang kasalanan, Vince. Ang sagot ni Celestine habang idinidilat ang kanyang mga mata na ngayon ay nagniningning sa namumuong luha. Bahagi ito ng utang na loob ko sa pamilya mo. Tatanggapin ko ang lahat para sa mga anak ko. Umiling si Vince. Mas lalo niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Celestine hanggang sa maramdaman nila ang init ng bawat hininga sa kanilang mga labi. Sa isang sandali, tila ang 7 taon ng pagkakalayo ay naglaho. Ngunit sa halip na halik, marahan lamang na idinampi ni Vince ang kanyang noo sa noo ni Celestine. Isang tahimik na pangako, isang paghingi ng tawad na higit pa sa anumang salita. Dahan-dahang tinanggal ni Vince ang kanyang suot na jacket at isinakay ito sa mga balikat ni Celestine. Ang bigat at init ng suot na yon ay tila isang proteksyong matagal na niyang hinahangad. Ang amoy ni Vince ay bumalot sa kanya, nagbibigay ng isang kakaibang seguridad sa gitna ng bagyo. Magpahinga ka na. Ang huling sambit ni Vince bago siya dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo sa dilim, iniwan ang maliit na kandila sa tapat ng pinto ni Celestine. Habang pinapanood ni Celestine ang unti-unting paglaho ng anino ni Vince, isang tanong ang pilit na gumugulo sa kanyang puso. Bakit sa kabila ng lahat ng sakit, ang isang haplos pa rin niya ang tanging nakakapagpagaling sa mga sugat na siya rin ang naging sanhi? Hindi mo pwedeng bawiin ang pangako mo, Vince. Nakataya rito ang dangal ng pamilya ko at ang pangalan ng mga De Los Reyes. Kapag tinalikuran mo ako,
Sisiguraduhin kong babagsak ang lahat ng pinaghirapan ni Doña Catalina. Ang boses ni Valerie ay tila isang matalas na patalim na humihiwa sa katahimikan ng garden. Nakatayo siya sa harap ni Vince, suot ang kanyang mamahaling bestido na tila isang baluti ng kapangyarihan. Ngunit sa likod ng kanyang mga banta, may bakas ng panginginig sa kanyang mga labi. Isang panginginig ng takot na baka ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay unti-unti nang naglalaho. Sa di kalayuan, pinapanood ni Vince ang maliit na si Miko na masayang naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Ang bata ay abala sa pag-aayos ng isang sirang laruang truck. Ang kanyang maliliit na kilay ay nagsasalubong sa tindi ng konsentrasyon. Isang ekspresyong hinding-hindi maikakaila ni Vince dahil yon ang eksaktong mukha niya sa tuwing may inaayos siyang gamit nung bata pa siya. Ang miyamay ng sitwasyon ay tila isang mariing sipa sa dibdib ni Vince habang pinipilit siyang ikasal sa isang babaeng puno ng poot. Ang kanyang puso ay pilit na kumakawala patungo sa batang hindi niya pa pormal na matatawag na anak. Naramdaman ni Vince ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Tila may isang malaking bato na nakadagan doon na pumipigil sa bawat paghinga niya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa loob ng bulsa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, ngunit ang sakit na yon ay walang-wala. Kumpara sa dambuhalang pag-aalinlangan sa kanyang isipan, ang paligid ay tila nagbago ang kulay, ang lunti ang damo, at makukulay na bulaklak ay naging malabo, at ang tanging malinaw sa kanyang paningin ay ang bawat kilos ni Miko na tila isang paulit-ulit na pelikula ng kanyang sariling nakaraan. Hanggang kailan ko ba kayang panindigan ang isang kasinungalingang unti-unti nang pumapatay sa aking pagkatao? At kailan ko magagawang harapin ang katotohanang matagal ko nang itinatanggi? Dahan-dahang lumapit si Vince kay Miko nang makaalis na si Valerie. Ang bata ay tumingala sa kanya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pagtitiwala at kawalang malay. "Sir, ayaw po umandar ng gulong," ang sabi ni Miko habang ipinapakita ang laruan. Hindi sumagot si Vince. Lumuhod siya sa tabi ng bata at kinuha ang laruan. Habang ginagawa ito, napansin niya ang isang hibla ng buhok ni Miko na nakalawit sa kanyang noo. Sa isang mabilis at maingat na pagkakataon, dahan-dahang kinuha ni Vince ang hibla ng buhok. Ang bawat kilos niya ay tila isang pagnanakaw ng ebidensya para sa isang katotohanang kinatatakutan niya. Maingat niyang inilagay ang hibla ng buhok sa isang maliit na plastik na nakatago sa kanyang palad. Naramdaman niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso, tila isang mabilis na tambol sa gitna ng katahimikan ng hapon. Ngunit hindi niya alam na mula sa bintana ng ikalawang palapag, nakatitig si Valerie. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa suspetsa habang hawak ang kanyang cellphone. Nakita niya ang bawat kilos ni Vince at ang takot sa kanyang dibdib ay naging isang matinding galit. Hindi pwedeng mangyari ito. Ang bulong ni Valerie sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang laso na nakumakalat. Kung kailangang mawala ang batang yon para hindi matuloy ang gusto ni Vince, gagawin ko. Mabilis na pinindot ni Valerie ang isang numero sa kanyang phone. Gawin mo na ang plano sa darating na fiesta. Siguraduhin mong walang matitira sa kanila. Habang papalubog ang araw, ang mga anino sa mansyon ay tila mas lalong humahaba. Nagbabadya ng isang bagyong hindi lamang dala ng langit, kundi dala ng mga lihim na malapit ng sumabog. Mabuti pa siguro, Celestine, ihanda mo na ang mga gamit niyo. Pagkatapos ng pista, hindi ko na kayo gustong makita pa sa bakuran na ito. Masyado nang sumisikip ang hangin simula nang dumating ang mga basurang tulad niyo. Ang boses ni Valerie ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa silid ni Doña Catalina, habang ang dalaga ay abalang nag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Ang kanyang mga kilos ay banayad, tila isang perpektong manugang sa paningin ng matanda na kasalukuyang natutulog, ngunit ang bawat salitang binitawan niya ay sadyang itinanim para durugin ang puso ni Celestine.
Napatigil si Celestine sa pag-aayos ng swero ng Donya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa puting kumot, ngunit ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa tindi ng kaba. Ang labas ng mansyon ay puno ng ingay ng mga taong naghahanda para sa pista ng bayan. Ang tunog ng mga martilyong nagpupukpok ng mga entablado at ang tawanan ng mga bata sa kalsada. Ngunit sa loob ng silid na yon, ang katahimikan ay tila isang dambuhalang hayop na handang lumamon sa kanya. Naramdaman ni Celestine ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang pakiramdam na may masamang mangyayari na hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang mga makukulay na banderitas ay sumasayaw sa hangin, ngunit para sa kanya, ang mga ito ay tila mga bitay na naghihintay ng biktima. Ang miyamay ng lahat ay tila isang mapait na laro. Sa gitna ng selebrasyon ng bayan, ang kanyang sariling mundo ay unti-unti nang guguho. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang katahimikang ito? Kung ang bawat bulong ng paligid ay tila nagbabanta ng isang bagyong kailanman, ay hindi ko mapaghahandaan. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng kanyang silid, hindi mapakali si Vince. Hawak niya ang kanyang cellphone, hinihintay ang tawag mula sa klinika tungkol sa resulta ng DNA. Ang bawat segundong paghihintay ay tila isang taon ng pagdurusa. Ang amoy ng kape sa kanyang mesa ay matagal nang lumamig. Tila kasing lamig ng relasyon nila ni Valerie na puno lamang ng interes at panggigipit. Samantala, sa likod ng kusina, palihim na nakikipag-usap si Valerie sa isang lalaking may takip ang mukha. Ang kanilang mga anino ay nagsasama sa dilim ng gabi. Lumilikha ng isang imahe ng kataksilan. Siguraduhin mong sa gitna ng gulo sa entablado mangyayari ang lahat. Ang pabulong na utos ni Valerie habang iniabot ang isang makapal na sobre. Gusto kong magmukhang aksidente ang lahat. Walang dapat makahalata na may kinalaman ako sa pagkawala ng mga batang iyon. Hindi alam ni Celestine na habang maingat niyang itinitiklop ang mga damit ni Miko at Mika para sa darating na pista, ang bawat tahi ng kanilang kasuotan ay tila binibilang na ng tadhana. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa maliliit na t-shirt ng mga anak. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ng pangungulila at takot. Ang bawat halik niya sa noo ng mga bata ng gabing iyon ay tila isang huling paalam na ayaw niyang mangyari. Ang gabi bago ang pista ay puno ng isang kakaibang katahimikan, isang katahimikang tila nagtitipon ng lakas bago ang isang malakas na pagsabog. Ang sikat ng araw sa araw ng pista ay tila isang mapanlinlang na ngiti ng langit. Ang buong bayan ay balot ng ingay ng mga tambol na tila mabilis na pintig ng isang pusong kinakabahan. Ang mga banderitas na makukulay ay sumasayaw sa hangin, habang ang amoy ng mga inihaw na pagkain ay humahalo sa alikabok na nililikha ng mga naglalakad na tao. Ngunit para kay Celestine, ang bawat tawa at sigaw ng kagalakan sa paligid ay tila mga hiyaw na nagmumula sa isang madilim na panaginip. Mama, tignan mo! Ang ganda ng mga bola! Ang masayang sigaw ni Mika habang itinuturo ang mga tindako sa gilid ng entablado. Huwag kayong lalayo sa akin ha? Miko, hawakan mo ang kamay ng kapatid mo. Ang mahigpit na bilin ni Celestine, ang kanyang mga mata ay hindi mapakali sa pagbabantay. Sa gitna ng plaza, ang dambuhalang entablado na gawa sa mabibigat na kahoy at bakal ay nakatayo nang tila isang higanting nagbabantay. Sa itaas nito, ang ilang mga dekorasyon ay dahan-dahang gumagalaw sa bawat bugso ng hangin. Hindi alam ng lahat, ang isa sa mga pangunahing poste ng suporta ay sadyang niluwagan. Naghihintay na lamang ng isang malakas na pagyanig. Mula sa di kalayuan, nakatayo si Valerie sa ilalim ng isang payong. Ang kanyang mukha ay natatabunan ng malalaking sunglasses. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang malamig na ngiti
habang nakatingin sa kinaroroonan ni Miko at Mika. Isang mabilis na tango ang ibinigay niya sa isang lalaking nakatayo sa likod ng entablado at sa isang iglap, ang trahedya ay nagsimulang gumulong. Isang malakas na pag-ugoy ng mga bakal ang narinig ng lahat. Ang dambuhalang istruktura ay nagsimulang gumuho. Ang bawat bahagi nito ay bumabagsak ng walang awang patungo sa direksyon kung saan naglalaro ang mga bata. Ang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan, ang mga sigaw ng kaba ay pumalit sa musika ng pista. Nakita ni Miko ang panganib. Sa isang mabilis na paggalaw na tila higit pa sa kanyang edad, itinulak niya ang kanyang kapatid na si Mika palayo. Ngunit bago pa man siya makakilos para sa kanyang sarili, isang malaking bahagi ng kahoy at bakal ang bumagsak ng direkta sa kanyang maliit na katawan. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na bagay sa lupa ay tila isang hatol na nagpatigil sa mundo ni Celestine. Miko! Ang hiyaw ni Celestine na tila nanggaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tumakbo siya patungo sa nagkakagulong mga kahoy. Nakita niya ang kanyang anak, nakahiga sa gitna ng alikabok. Ang kanyang maliit na ulo ay dahan-dahang binabalot ng mapulang likido na dumadaloy sa tuyong lupa. Ang bawat patak ng dugo ay tila isang bahagi ng puso ni Celestine na unti-unting namamatay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang inaalis ang mga nakadagan sa bata. Ang kanyang mga kuko ay nagdurugo na sa tindi ng paghila, ngunit wala siyang nararamdamang sakit, kundi ang hapdi sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Vince. Ang kanyang mukha ay namumutla sa tindi ng kaba nang makita ang kalagayan ni Miko. Binaliwala niya si Valerie na pilit siyang tinatawag mula sa malayo. Walang pag-aalinlangan niyang binuhat ang dugo ang katawan ng bata. Ang kanyang puting polo ay agad na nabahira ng pulang kulay. Isang kulay na tila nagbubuklod sa kanilang dalawa sa isang masakit na paraan. Dalhin natin siya sa ospital. Celestine, tara na! Ang sigaw ni Vince, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at takot. Mabilis nilang narating ang ospital. Ang bawat segundong pagtakbo ni Vince sa pasilyo ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Nang mailagay si Miko sa emergency room, ang katahimikan sa labas ay mas lalong naging nakabibingi. Nakatayo si Celestine sa isang sulok, ang kanyang uniforme ay puno ng dugo at alikabok. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa saradong pinto ng silid. Lumabas ang doktor. Pagkalipas ng ilang minuto, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Masyadong maraming dugo ang nawala sa bata. Kailangan niya ng agarang pagsasalin, ngunit may problema tayo, ang sabi ng doktor habang tinitignan ang medical record. Ang dugo ng bata ay kabilang sa isang napakapambihirang grupo, ang AB negative. Wala kaming sapat na supply sa blood bank ngayon at kailangang makahanap tayo ng donor sa lalong madaling panahon o hindi niya kakayanin ng gabi. Ang mga salita ng doktor ay tila isang malakas na sampal kay Celestine. Alam niya ang kanyang sariling grupo ng dugo at alam niyang hindi siya maaring maging donor. Napatingin siya kay Vince na noon ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati habang tinititigan ang sariling mga kamay na puno pa rin ng dugo ng bata. Hanggang kailan ko kayang panoorin ang aking anak na unti-unting nauubusan ng buhay kung ang tanging paraan para maligtas siya ay ang katotohanang matagal ko nang ikinubli. Ang bawat patak ng dugo na dumadaloy mula sa suwero ay tila isang orasang nauubos ang buhangin. Bawat segundo ay isang pakikipagbuno sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa loob ng malamig at maputing pasilyo ng ospital, ang tinig ni Celestine ay tila isang desperadong pagsamo na humahaplos sa mga pader na walang pakiramdam. Lumapit siya sa bawat taong dumaan, lumuluhod at nagmamakaawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang duguang damit ni Miko. Tulungan niyo po kami, ang anak ko. Kailangan niya ng dugo, ang hikbi ni Celestine.
Ang kanyang boses ay tila isang hibla ng sinulid na malapit ng maputol. Ngunit sa bawat iling ng mga tao, ang pag-asa sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng madilim na kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang pagluhod, isang matikas na figura ang lumapit at tumayo sa kanyang harapan. Si Vince, na noon ay tila isang estatwang, hindi makagalaw sa tindi ng iniisip, ay dahan-dahang lumuhod para pantayan ang taas ni Celestine. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng isang determinasyong hindi pa nakikita ng sinuman. Kuhanin niyo ang dugo ko. Abi negative ako. Ang deklarasyon ni Vince, ang boses ay matatag at puno ng awtoridad na tila hindi tumatanggap ng anumang pagtanggi. Napatigil ang lahat. Maging ang doktor ay napatingin sa kanya ng may halong gulat. Ngunit bago pa makakilos ang mga nurse, isang mabilis na yabag ng mamahaling sapatos ang narinig mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Si Valerie, na ang mukha ay balot ng panggigigil at gulo, ay mabilis na lumapit at hinila ang braso ni Vince. Vince, ano bang ginagawa mo? Are you crazy? Delikado yan para sa health mo, lalo na't malapit na ang kasal natin. Ang sigaw ni Valerie, ang boses ay puno ng gaslighting at huwad na pag-aalala. Hayaan mo ang ospital na gumawa ng paraan. Hindi mo kailangang maging bayani para sa anak ng isang katulong. Sa unang pagkakataon, hindi na nahimik si Vince. Marahas niyang iwinaksi ang kamay ni Valerie mula sa kanyang braso. Ang kanyang tingin ay tila isang matalas na kidlat na tumama sa dalaga, puno ng puot na matagal na niyang kinikimkim. Hindi ito tungkol sa kasal, Valerie. Isang buhay ang nakataya rito. Ang malamig na sagot ni Vince bago siya tumalikod at sumunod sa nurse patungo sa blood donation room. Sa loob ng silid, ang amoy ng alkohol at ang malamig na bugso ng aircon ay tila nagpapatamlay sa atmosfera. Humiga si Vince sa tabi ng higaan kung saan naroon ang maliit na katawan ni Miko. Ang bata ay nananatiling walang malay. Ang mukha ay kasing puti ng papel, ngunit ang bawat mahinang paghinga nito ay tila isang pangako ng buhay. Dahan-dahang itinurok ng nurse ang karayom sa braso ni Vince. Nararamdaman niya ang kurot ng metal, ngunit mas naramdaman niya ang init ng kanyang dugo na nagsisimulang dumaloy patungo sa plastik na tubo. Pinanood ni Vince ang mapulang likido na dahan-dahang gumugulong, tila isang ilog ng buhay na nag-uugnay sa kanyang pagkatao patungo sa batang ito. Sa bawat pintig ng kanyang puso, nararamdaman niya ang isang kakaibang koneksyon. Isang koneksyong hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita, kundi ng dugo lamang. Isang sandali, habang dahan-dahang pumapasok ang dugo ni Vince sa katawan ni Miko, isang maliit na milagro ang nangyari. Ang mga daliri ni Miko ay bahagyang gumalaw at isang solong girot ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa kanyang nakapikit na mga mata patungo sa kanyang pisngi. Ang maliit na luhang yon ay tila isang pasasalamat na naramdaman ni Vince hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pagkalipas ng ilang oras, habang nagpapahinga si Vince, isang nurse ang lumabas mula sa laboratorio, bitbit ang isang clipboard. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at kaba. Lumapit siya kay Vince at kay Celestine na noon ay nakaupo sa labas. Sir, ma'am, tapos na po ang pagsusuri sa dugo para sa compatibility. Ang panimula ng nurse, ang kanyang boses ay tila nanginginig sa bawat salita. Ngunit may nakita po kaming hindi inaasahan, ang pattern ng dugo ni Sir Vince at ng bata. Ito ay hindi lamang basta compatible. Iniabot ng nurse ang papel kay Vince. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang malakas na dagundong na nagpaguho sa pader ng mga lihim na 7 taon nang nakatayo. Ang mga mata ni Vince ay nanliit habang binabasa ang mga teknikal na detalye, hanggang sa huminto ang kanyang paningin sa isang partikular na resulta ng krus pagsusuri. Ano ang ibig sabihin nito? Ang tanong ni Vince, na tila alam na ang sagot ngunit natatakot lamang na bigkasin. Ang puting papel na hawak ni Vince ay tila naging isang dambuhalang bigat na nagpapadugo sa kanyang mga palad.
Ang bawat letra ng resulta ng DNA, ang bawat porsyento na nagsasabing 99% posibilidad na siya ang ama, ay tila mga matatalim na karayom na sabay-sabay na bumaon sa kanyang puso. Ang mundo sa paligid niya ay biglang naging tahimik. Ang mga ingay ng ospital ay naglaho at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at masakit na pagtibok ng sarili niyang dibdib. Naramdaman ni Vince ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Tila ba ang sahig na kinatatayuan niya ay unti-unting nagiging putik na lumalamon sa kanya. Ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na kanina lamang ay nagbigay ng dugo para sa isang aanak ng katulong, ay nanginginig na ngayon sa tindi ng pagsisisi. Isang malakas na paghikbi ang pilit na kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit tanging isang tuyong daing lamang ang lumabas. Napasandal siya sa malamig at maputing pader ng ospital. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang 7 taon na niyang pilit na ibinabaon. Paano ko nagawang maging bulag sa loob ng mahabang panahon? Ang bawat ngiti ni Miko, ang bawat tingin ni Mika, lahat ng iyon ay mga salamin ng sarili kong mukha na pinili kong huwag kilalanin dahil sa takot at pride. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang malakas na sampal ng tadhana na nagpapaalala sa akin kung gaano ako naging duwag na harapin ang bunga ng isang gabing nagpabago sa aming mga buhay. Ang amoy ng antiseptic sa paligid ay naging amoy ng pagkabulok ng aking sariling dangal at ang bawat hakbang ko patungo sa kinaroroonan ni Celestine ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nakita ni Vince si Celestine na nakaupo sa isang madilim na sulok ng waiting area. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasara. Lumapit si Vince. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Nang maramdaman ni Celestine ang kanyang presensya, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata ni Celestine ay punong-puno ng pagod, takot, at isang uri ng pighati na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Bakit, Celestine? Bakit mo ipinagkait sa akin ang pagkakataong maging ama sa kanila? Ang tanong ni Vince, ang kanyang boses ay basag at puno ng hinagpis. 7 taon. 7 taon akong nabuhay sa kasinungalingan habang ang mga anak ko ay nagdurusa sa hirap. Tumayo si Celestine. Ang kanyang mga mata ay biglang nag-alab sa tindi ng emosyon. Hindi siya yumuko. Sa halip, hinarap niya ang galit ni Vince ng isang mas matinding sakit. Dahil natatakot ako, Vince. Natatakot ako na baka kapag nalaman niyo ang katotohanan, kunin niyo sila sa akin. Ang sigaw ni Celestine, ang kanyang boses ay tila isang pagsabog ng lahat ng kinimkim niyang hirap. Anong laban ko sa pamilya niyo? Isang hamak na nurse lang ako. Isang katulong sa paningin ng ina mo at ni Valerie. Ayokong lumaki ang mga anak ko sa isang mundong itatatuwa sila dahil lamang sa katayuan ko sa buhay. Mas pinili kong maghirap kaming mag-iina kaysa makita silang nilalait at ginagawang kasangkapan sa negosyo nyo. Ang mga salita ni Celestine ay tila mga palasong tumama sa bawat hibla ng pagkatao ni Vince. Wala siyang naisagot. Ang lahat ng kanyang galit ay naglaho at napalitan ng isang dambuhalang awa. Lumapit siya kay Celestine at, sa kabila ng pag-aalinlangan ng dalawa, marahan niyang hinila ang babae para sa isang mahigpit na yakap. Isang yakap na puno ng pangungulila. Isang yakap na tila pilit na pinagdidikit ang mga piraso ng kanilang mga buhay na matagal nang nawasak. Naramdaman ni Vince ang panginginig ng katawan ni Celestine. Ang bawat hikbi nito ay tila isang pag-amin ng pagod. Isinakay ni Vince ang kanyang ulo sa balikat ni Celestine at sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, 2 kaluluwang puno ng sugat ang dahan-dahang nagsimulang maghilom sa pamamagitan ng mga luhang pareho nilang ibinuhos. Patawad. Patawad, Celestine. Ang bulong ni Vince sa gitna ng katahimikan. Hinding-hindi ko na kayo iiwan. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang 7 taon
na nawala sa atin. Ngunit ang kanilang sandali ng paghihilom ay biglang nabasag nang marinig ang matutulis na yabag ng sapatos ni Valerie. Ang dalaga ay nakatayo sa dulo ng pasilyo. Hawak-hawak ang isang makapal na sobre at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang tuso at tila demonyong ngiti. Ang drama naman nito nakakasuka, ang sabi ni Valerie. Ang boses ay tila isang laso na kumakalat sa hangin. Pero huwag kayong masyadong magdiwang dahil kung iisipin nyo na makukuha nyo ang lahat ng ganoon kadali, nagkakamali kayo. May hawak akong pirma ng Donya na magpapatalsik sa inyong lahat sa mansyon at sa kumpanya kapag pinili mo ang basurang yan, Vince. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang aking pag-ibig at ang aking mga anak? Kung ang bawat hakbang ko patungo sa kanila ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat ng pinaghirapan ng aking pamilya. Akala mo ba ay matatakot mo ako sa mga papel na yan, Valerie? Ang pangalan ng mga De Los Reyes ay hindi mabubura ng isang piraso ng pirma, ngunit ang dangal ko bilang lalaki at ama ay matagal mo nang dinudungisan. Ang boses ni Vince ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumatama sa mga bato, matatag, malamig, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng pasilyo ng ospital, kinuha ni Vince ang kanyang mamahaling relo mula sa kanyang pulso, ang susi ng kanyang sports car, at ang kanyang mga credit card mula sa kanyang pitaka. Isa-isa niya itong binitiwan sa ibabaw ng lamesa sa tapat ni Valerie. Ang tunog ng metal at plastic na tumatama sa ibabaw ng salamin ay tila isang huling hantungan ng kanyang dating buhay. Iyon na ang yaman, iyon na ang kumpanya, iyon na ang lahat ng luho na kinababaliwan mo. Ang sabi ni Vince, ang bawat salita ay puno ng kalayaan. Pamilya ko ang pipiliin ko. Mas pipiliin kong maging mahirap kasama ang mga anak ko at ang babaeng mahal ko kaysa mabuhay sa isang gintong hawla kasama ang isang demonyong tulad mo. Napaatras si Valerie. Ang kanyang mukha ay namumutla sa tindi ng gulat at galit. Hindi niya akalain na ang lalaking dati ay sunod-sunuran sa tradisyon ay magagawa siyang talikuran para sa isang hamak na nurse. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng masakit, isang marahang pag-ikot ng gulong ng wheelchair ang narinig mula sa likuran. Dahan-dahang pumasok si Doña Catalina sa eksena. Itinutulak ng kanyang matapat na katuwang. Ang mukha ng matanda ay seryoso. Tila isang hukom na handang magbigay ng hatol. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na tablet na nagpapakita ng isang malinaw na video. Ang bidyong nakuha mula sa isang nakatagong kamera sa garden na hindi alam ni Valerie. Doon ay kitang-kita ang pakikipag-usap ni Valerie sa lalaking nanira ng entablado noong pista. Akala mo ba ay sapat na ang talino mo para linlangin ako, Valerie? Ang tanong ni Doña Catalina. Ang boses ay puno ng panginginig dahil sa tindi ng sama ng loob. Simula nang pumasok ka sa mansyong ito, wala ka nang ginawa kundi maghasik ng lason. Ang aking apo, ang aking dugo't laman ay muntik nang mamatay dahil sa iyong kasakiman. Dahil sa tindi ng puot, pilit na tumayo ang Donya mula sa kanyang silya. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkakataon, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Valerie. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila isang selyo ng katotohanan na nagpabagsak sa lahat ng pagpapanggap ng dalaga. Napahawak si Valerie sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa tindi ng hiya at sakit. Lumayas ka sa harap ko at huwag na huwag mo nang itatapak ang iyong mga paa sa kahit anong pag-aari ng mga De Los Reyes. Ang huling utos ng Donya. Naiwang nakatayo si Valerie, mag-isa at talunan, habang ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya nang may pangungutya. Ang kanyang mundo na binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho sa isang iglap. Naramdaman ni Vince ang isang matinding kaluwagan sa kanyang dibdib. Tila ba ang isang dambuhalang tanikala ay tuluyan ng naputol. Hinarap niya si Celestine na noon ay nakatitig sa kanya
nang may halong gulat at pag-asa. Dahan-dahang kinuha ni Vince ang kamay ni Celestine. Ang kanyang malalaking palad ay bumalot sa maliliit na daliri ng dalaga. Pinagsalikop niya ang kanilang mga kamay, isang mahigpit na pagkakahawak na tila nagsasabing hinding-hindi na niya ito muling bibitawan. Napatitig sila kay Doña Catalina. Ang matanda ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dalawang magkasalikop na kamay. Pagkatapos, dahan-dahang inilingon ng Donya ang kanyang wheelchair patungo sa kinaroroonan nina Celestine at Vince. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa makinis na sahig ay tila isang mabagal na paglapit ng tadhana. Itinaas ng Donya ang kanyang kamay at gumawa ng isang maliit na senyas. Isang senyas para kay Celestine na lumapit sa kanya. Ang hangin sa pasilyo ay tila naging malamig at puno ng kaba. Hanggang kailan ko kailangang maghintay para sa tunay na pagtanggap? At ang senyas ba na ito ay simula ng aming kalayaan o isang panibagong pagsubok sa aming pag-ibig? Dahan-dahang lumapit si Celestine kay Doña Catalina. Ang kanyang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Ngunit sa halip na isang matigas na utos o isang malamig na tingin, ang kamay ng matanda ay marahang humawak sa mga palad ni Celestine. Naramdaman ni Celestine ang pagaspang ng balat ng Donya. Ang init na tila nanggagaling sa isang pusong pagod na sa pagiging matigas. Celestine, tingnan mo ang iyong mga kamay. Ang simula ng Donya, ang kanyang boses ay nanginginig sa isang emosyong hindi pa naririnig ng sino man sa mansyong yon. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga sa akin, ang nagligtas sa aking buhay, at ang nagpalaki sa aking mga apo sa gitna ng hirap. Sa loob ng maraming taon, ibinilanggo kita sa salitang utang na loob. Ngunit ngayon, ako ang may malaking utang na loob sa iyo. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumulong mula sa kulubot na pisngi ng Donya. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Celestine, tila humihingi ng tawad sa lahat ng mga taon ng pagtitiis at pangungutya. Wala na ang tanikala, Celestine. Wala ka nang dapat bayaran. Pagpapatuloy ng matanda. Salamat. Salamat dahil ibinalik mo ang aking anak sa tamang landas. At salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong makilala ang aking mga apo. Sa loob ng silid ni Miko, ang sikat ng araw ay dahan-dahang tumatagos sa bintana. Nagbibigay ng liwanag sa maliit na katawan ng bata na ngayon ay gising na at nagpapakita na ng sigla. Nang pumasok ang Donya, agad na tumakbo si Mika patungo sa kanyang lola, habang si Miko naman ay nagbigay ng isang mahinang ngingiti mula sa kanyang higaan. Ang makitang yakap-yakap ng Donya ang dalawang bata, habang ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa kanilang tawanan, ay isang imahe ng paghilom na tila isang himala para kay Celestine. Paglipas ng ilang araw, ang mansyon na dati ay puno ng malamig na pader at mahigpit na mga alituntunin ay nabalot ng isang kakaibang init. Isang gabi, naghanda sila ng isang simpleng hapunan sa gitna ng malawak na dining room. Wala nang suot na uniforme si Celestine. Nakasuot siya ng isang simpleng bestido at nakaupo siya sa tabi ni Vince, katapat ang Donya. Walang mga katulong na nakatayo sa paligid. Ang bawat isa ay kumuha ng sariling pagkain. Tila isang tunay na pamilyang matagal nang hindi nagkasama-sama. Sa gitna ng pagkain, dahan-dahang kinuha ni Doña Catalina ang sandok at inilagay ang pinakamalambot at pinakamasarap na bahagi ng ulam sa plato ni Celestine. Kumain ka ng mabuti, iha. Kailangan mo ng lakas para sa bagong simula ang ating pamilya, ang sabi ng Donya nang may malambot na ngiti. Ang simpleng kilos na yon ay tila isang opisyal na pagtanggap na higit pa sa anumang seremonya. Ang bawat subo ng pagkain ay tila naglalayong burahin ang pait ng nakaraan at ang bawat kwentuhan ay punong-puno ng mga pangarap para sa hinaharap.
Ang bawat tawa ni Miko at Mika ay tila isang musikang bumubuo sa mga bitak ng kanilang mga puso. Matapos ang hapunan, habang ang mga bata ay abala sa pakikipaglaro sa kanilang lola, dahan-dahang lumapit si Vince kay Celestine. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang lihim na kagalakan. May ipapakita ako sa iyo, ang bulong ni Vince. Ang kanyang mainit na hininga ay humahaplos sa pandinig ni Celestine. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang telang seda at itinakip ito sa mga mata ni Celestine. Sa kabila ng kadiliman, naramdaman ni Celestine ang paggabaying mga kamay ni Vince habang sila ay naglalakad patungo sa labas. Ang bawat hakbang nila sa damuhan ay walang tunog, ngunit ang bawat pintig ng puso ni Celestine ay tila isang mabilis na tambol sa katahimikan ng gabi. Habang naglalakad, ang hangin ay biglang napuno ng isang napakatamis at pamilyar na samyo, ang bango ng mga bulaklak ng Dama de Noche na bumubukal lamang sa ilalim ng dilim. Ang bawat langhap ni Celestine ay tila nagbibigay ng isang pakiramdam ng hiwaga at pag-asa. Huminto sila sa gitna ng malawak na hardin kung saan ang malamig na simoy ng gabi ay humahalik sa kanilang mga balat. Nararamdaman ni Celestine ang presensya ng libu-libong mga bituin sa itaas, kahit na nakatakip ang kanyang mga mata. Nakahanda ka na ba? Ang tanong ni Vince, ang boses ay puno ng kaba at pag-ibig. Dahan-dahang tinanggal ni Vince ang piring sa mga mata ni Celestine. Ang bumungad sa kanya ay isang tanawing tila kinuha mula sa isang magandang panaginip. Isang tanawing magpapabago sa kanyang buhay ng tuluyan. Ang bawat hakbang ni Celestine sa malambot na damuhan ay tila paglalakad sa isang panaginip na gawa sa liwanag at bango. Nang dahan-dahang alisin ni Vince ang piring sa kanyang mga mata, isang tanawin ang bumungad sa kanya na tila kinuha mula sa pinakamagandang pahina ng isang nobela. Isang maliit na kubo sa dulo ng hardin ang napapalibutan ng libu-libong maliliit na bumbilya na tila mga bituing bumagsak sa lupa. Sa bawat poste ay nakasabit ang mga kumpol ng sariwang sampagita at Dama de Noche na ang bango ay humahalo sa malamig na simoy ng gabi. Ang pinakakamanghamanghang bahagi ay ang mga alitap-tap na sumasayaw sa paligid. Ang kanilang mga munting liwanag ay tila mga gintong alikabok na nagbibigay ng buhay sa kadiliman. Sa gitna ng kubo, may isang maliit na lamesa kung saan nakapatong ang isang piraso ng luma at medyo naninilaw na papel. Ano ito, Vince? Ang pabulong na tanong ni Celestine. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. Hindi sumagot si Vince. Sa halip, marahan niyang kinuha ang papel at binuksan ito. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng mga salitang matagal na niyang itinatago sa kaibuturan ng kanyang puso. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Celestine at sa sandaling iyon, ang 7 taon ng pagkakalayo ay tila naglaho na palitan ng isang pangakong mas matatag kaysa sa anumang bagyo. Ito ang liham na isinulat ko noong gabing umalis ka. 7 taon na ang nakalilipas. Ang simula ni Vince, ang kanyang boses, ay tila isang malalim na himig ng pagsisisi at pag-ibig. Sa bawat araw na lumipas, ang bawat salitang ito ay tila isang sugat na hindi humihilom. Ngunit ngayon, gusto ko itong basahin sa harap mo, hindi na bilang isang batang walang muwang, kundi bilang isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa'yo. Dahan-dahang binasa ni Vince ang liham. Ang bawat pangungusap sa wikang Tagalog ay punong-puno ng mga metapora ng pangungulila, ng mga pag-amin ng pagkakamali, at ng isang pasasalamat sa katatagan ni Celestine. Ang bawat salita ay tila isang haplos sa kaluluwa ni Celestine na nagpapaluha sa kanya hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa vooowa na kaligayahan. Matapos basahin ang huling salita, ibinaba ni Vince ang papel at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Celestine.
Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na bagay. Hindi ito isang dambuhalang diamante na katulad ng ibinigay niya kay Valerie. Sa halip, ito ay isang simpleng singsing na tila tinalian ng tuyong damo at maliliit na puting bulaklak, isang katulad ng ginawa niya noong sila ay mga estudyante pa lamang at wala pang pakialam sa mundo. Celestine, alam kong hindi ko mababalik ang 7 taon na nawala, ang sabi ni Vince habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Pero hiling ko na hayaan mo akong punan ang bawat segundong natitira sa buhay natin. Will you marry me, Celestine? Will you let me be the father our children deserve and the husband who will protect you until my last breath? Ang bawat pintig ng puso ni Celestine ay tila isang mabilis na tambol sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga luha ay malayang dumaloy. Ang mga ito ay tila mga perlas na nagpapatunay ng kanyang tagumpay laban sa lahat ng hirap. Dahan-dahan siyang tumango at sa isang mahinang boses na puno ng katiyakan, binigkas niya ang salitang bumura sa lahat ng kanyang pagdududa. Yes, Vince, yes. Dahan-dahang isinuot ni Vince ang singsing sa daliri ni Celestine. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tawanan ni Miko at Mika na biglang lumabas mula sa mga halamanan. Bit-bit ang mga basket ng mga talulot ng rosas na kanilang isinabog sa paligid ng kanilang mga magulang. Lumapit si Vince kay Celestine at dahan-dahan itong hinila para sa isang mahigpit na yakap. Isinakay ni Celestine ang kanyang ulo sa balikat ni Vince habang nararamdaman niya ang init ng kanyang hininga at ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Ang amoy ng sampagwita at ang liwanag ng mga alitaptap ay tila naging isang makulay na pintura sa kanilang paligid. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng gabay ng buwan at ng mga bituin, 2 pusong matagal na nagkahiwalay ang tuluyan ng nagsama, handang harapin ang kinabukasan ng magkahawak kamay. Ang bawat sakit ng kahapon ay tila naging isang malabong alaala na napalitan ng isang pag-ibig na mas matamis pa sa bango ng gabing iyon. 1 taon ang mabilis na lumipas at ang sikat ng araw sa umagang ito sa bayan ng San Isidro ay tila may dalang kakaibang liwanag. Ang mga kampana ng simbahan ay tumutunog ng may masayang indayog. Ang bawat pagtama ng bakal sa tanso ay tila isang anunsyo ng tagumpay ng pag-ibig laban sa mapait na nakaraan. Ang amoy ng sariwang insenso at ang mga bulaklak ng puting rosas ay bumabalot sa loob ng dambana, kung saan ang bawat bangko ay puno ng mga taong nakangiti at may luha sa mga mata. Naglalakad si Celestine sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mahabang puting belo ay dahan-dahang humahaplos sa pulang alpombra na tila isang ulap na bumaba sa lupa. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang init ng sikat ng araw na tumatagos sa mga makukulay na salamin ng bintana. Wala na ang uniforme ng isang nurse, wala na ang bakas ng pagod at takot sa kanyang mukha. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Sa dulo ng dambana, naghihintay si Vince. Ang kanyang barong Tagalog ay kasing puti ng kanyang mga pangarap para sa pamilyang binuo nila. Sa kanyang tabi, nakatayo ang kambal na sina Miko at Mika na ngayon ay masisigla at nakasuot ng kanilang maliliit na pormal na kasuotan. Ang makita ang kanyang mga anak na nakahawak sa mga kamay ng kanilang ama ay ang pinakamagandang tanawing kailanman ay hindi inakala ni Celestine na masasaksihan niya. Nang makarating siya sa harap, dahan-dahang kinuha ni Vince ang kanyang kamay. Ang bawat daliri nila ay nagtagpo, isang pag-iisa na tila nagbubura sa 7 taon ng pangungulila. Sa gilid, nakaupo si Doña Catalina sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay puno ng dangal at kagalakan habang pinapanood ang kanyang anak at ang babaeng itinuring niyang nurse na ngayon ay tunay na niyang anak. Sa gitna ng seremonya, dumaan sa isip ni Celestine ang balita tungkol kay Valerie. Ang dalaga, na dati ay puno ng pagmamataas,
ay napabalitang nawalan ng lahat ng yaman at ngayon ay nagtatrabaho ng marangal ngunit payak sa isang malayong probinsya. Walang poot sa puso ni Celestine. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim na pasasalamat dahil sa bawat hirap na ibinigay nito, lalong tumibay ang kanyang pagkatao. Ang patawad ay hindi isang salitang binigkas lamang, kundi isang desisyong nagpalaya sa kanyang kaluluwa mula sa bilangguan ng galit. Matapos ang kasal, ang pagdiriwang ay nagpatuloy sa malawak na damuhan ng Hacienda de los Reyes. Ang tawanan ng mga bisita at ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga porselanang plato ay tila isang masayang musika sa ilalim ng asul na langit. Nakaupo ang pamilya sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga. Ang bawat isa ay may ngiti sa mga labi habang pinapanood ang mga bata na naghahabulan sa malawak na hardin. Naramdaman ni Celestine ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay wala ng kaba. Wala ng lihim na itinatago. Ang kanyang buhay ay tila isang ilog na dumaan sa maraming bato at matatarik na bangin, ngunit sa wakas ay nakarating din sa isang tahimik at malalim na dagat. Sa paglubog ng araw, ang bawat anino sa hacienda ay tila isang yakap ng nakaraan na dahan-dahang nagpapaalam. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay tila isang bulong sa hangin para sa lahat ng mga nakikinig. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa tapang na harapin ang katotohanan, sa lawak ng pusong marunong magpatawad, at sa katatagang bumangon muli kahit gaano pa kalakas ang bagyo. Ang bawat sugat ng kahapon ay naging isang pilat na nagpapaalala sa kanila na ang pag-ibig, kapag totoo at tapat, ay ang pinakamakapangyarihang gamot sa lahat. At sa ilalim ng gabay ng mga unang bituin sa langit, ang pamilya de los Reyes ay nagsimula ng isang bagong kabanata. Isang kabanatang isinulat hindi ng tadhana, kundi ng kanilang sariling mga puso.